ngayon ayaw na natin siyang pagtuunan ng pansin. So, let us discuss markups. Pero bago yan, let me just share with you yung ating mga clarifications. Okay, sa mga nanonood ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng markup? No? Ang markup po, ang ibig sabihin niyan, yan po ay tubo. No? Kailangan po malaman natin yan at maging maliwanag sa atin na ang markup po ay tubo. So halimbawa, meron tayong gustong ibenta, no? Nabili natin siya ng 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos na yan, kapag yan ay tinubuan mo ng 500 pesos, yung 500 pesos mo, ang tawag po dyan ay markup. Okay? So, pagka nakita kayo ng markup, ibig sabihin lang po niyan, hinahanap niya sa inyo yung tubo. Pag sinabi niyang markup price, ang hinahanap niya, magkano yung tubo. Pag sinabi niyang markup rate, ilang percent yung tubo niya. Okay? So, meron lang ako mga liliwanagin na terms dito bago tayo magsimula para maiwasan yung confusion. At hello nga pala sa mga estudyante ko sa batch 3A, 3B, 3C, and 3D. Kung nag-attend na kayo ng session kanina, you are welcome to join us here on this live session as well. Okay? So, let me share the slide with you. Ayan. So, mag-annotate tayo. Tandaan po natin ha, pag nakakita tayo ng problem solving on markup, no? Ang markup po, basically, this is your, pag sinabi niyang markup price. Ayan, susulat ko dito ah. Ang markup price po ay presyo ng tubo. Presyo ng tubo. So dahil presyo yan, yan ay currency, no? Presyo yung makikita nyo. Pag sinabi niya naman na markup rate, ang hinahanap niya yung porsyento ng tubo. So, ang magiging sagot nyo dyan ay naka-percent. Okay? So, dyan po naglalaro yung markup price at markup rate. So, pagka po kayo ay hinahanapan ng markup price, dapat ang sagot ninyo ay presyo. Pag hinahanapan kayo ng markup rate, dapat ang sagot ninyo ay nakaporsyento. Okay? Pag markup price, presyo ng tubo. Pag markup rate, porsyento ng tubo. Okay? At ito po ay guideline ko dun sa mga gumagamit ng formula, yung mga mahilig gumamit ng formula, whether kayo ay gumagamit ng triangle, yung Tekans triangle. Ayusin ko yung triangle ko. So, meron sa inyo gumagamit ng ganito, di ba? P is equal to R times base. Meron namang iba, formula na mismo. Rekta na. No? So, meron tayong formula, but the problem is, saan ko hahanapin yan? Ano ba yung letter P? Ano ba yung R? At ano yung P? Tandaan nyo po to. Pag markup ang pinag-uusapan, okay? Yung letter P ay ang presyo ng tubo. Okay? At ang rate po, yan yung porsyento ng tubo. At yung base, yan yung puhunan o kapital. Okay? So, kung kayo man ay gumagamit ng ganitong formula o ganitong drawing, pag magsasalpak na kayo ng value, sabi nyo, alam ko yung formula. Pag ang hinahanap sa akin ay rate, alam ko yung formula. Kaso, anong isasalpak ko dyan? 'Di ba? So, ang isasalpak nyo dyan, pag hinanapan kayo ng letter P, yun yung presyo ng tubo. Pag hinanapan kayo ng R, yun yung porsyento ng tubo. At pag hinanapan kayo ng B, yan yung puhunan. Again, ito ay pagdating sa markup or markdown. Ano ibig sabihin ng markup? Tubo. Ano naman yung markdown? Discount, no? So, may nagtanong sa akin kanina na nag-live ako dun sa kabila sa page ko. Sabi niya, paano ma'am kung markdown? Ayun, discount yun. Pinag-aralan na rin natin yung discount. Okay? So, pumunta tayo sa una nating example. Sino po dito sa inyo ang mga mahilig
sa mga Tupperware. Ayan, type letter P. Kung mahilig kayo sa Tupperware at kung kayo ay nag-iba na ng brand, mahilig ba kayo sa Rubbermaid? Ayan, type letter R kung kayo ay mahilig sa Rubbermaid. So, ang atin pong paalala sa lahat, pag nagbabasa tayo ng problem statement, lagi niyo pong iisa-isahin. Huwag niyong bibiglain. I-translate niyo sa inyong native language and then mag-Q&A kayo. Pitasin niyo yung mga gagamitin niyong number. Okay? So, kailangan to ay pagkwentuhan natin, no? Para mas ma-enjoy niyo siya. Sabi niya, meron daw brand new na Rubbermaid na mga tubs. Ayan, isang set siya, no? Ang presyo daw nito ay 2,000 pesos. Magkano yan? 2,000 pesos. Yan. Pag binili mo siya ng wholesale, no? Kapag reseller ka daw, sabi niya merong isang reseller. Ano sabi ng reseller? Nagbebenta siya. So, bibilihin niya to, tutubuan niya, ibebenta niya. Oh. So, binili niya ng 2,000, binenta niya ng 2,300. Okay? So, ulit, ang puhunan niya, yan yung base, di ba? Ang puhunan niya ay 2,000. Okay? Binenta niya ng 2,300. Ang tanong, magkano yung presyo ng tubo? Magkano yun? Ano sagot nyo? So, binili niya ng 2,000, binenta niya ng 2,300. Magkano yung tubo niya dyan? Ang sagot ay 300. Saan galing yung 300? Binawas ko dun sa benta niya, no? Binenta mo yun ng 2,300. Ang bili mo naman dyan ay 2,000. Ibig sabihin, tumubo ka ng 300 pesos. Okay? So, yan yung warm-up natin. Pag ang hinanap sa inyo ay markup price, halaga po, amount or presyo ang inyong isasagot. Okay? Ulit ha. So, meron ditong binebenta na Rubbermaid kitchen tubs, no? Or food tubs. Binili niya ng 2,000 at binenta niya ng 2,300. Ang tanong, magkano yung kanyang patong o tubo? Ang sagot natin ay yung 2,300 na benta, binawasan mo ng 2,000 na puhunan, ang kinalabasan, ang tubo ay 300 pesos. Okay? Next, punta tayo sa ating next example. Pero meron akong reminder sa mga nanonood ngayon. Dito po sa AMV Learning and Development Center, hindi lang namin kayo binibigyan ng libreng tutorial. Meron din tayong libreng quiz, no? So pagkatapos nito, kung gusto nyong magkaroon ng access sa libre nating online quiz that you can take as many times as you want, yan ay particularly sa markups lang. Mag-PM po kayo sa AMV Learning and Development Center to get the link. At para naman sa mga estudyante natin sa batch 3A, 3B, 3C at 3D, nasa Google Classroom na po ang lahat ng materyales natin. Okay? Batch 3D, kahit na February 4 pa ang start ng inyong klase, nandyan na, nakapila na yung mga pwede nyong gamitin for advanced study, ha? Meron tayong video dyan, may quiz, may video, may quiz, may video, may quiz. Para ahead of time, nakakapag-pakonti-konti na kayo. Doon sa mga gustong humabol sa batch 3D, para makasama kayo sa Zoom sessions natin, mag-join na po kayo. Yung 3,000 natin ay 2,000 pesos na lang po today. I think we only have 2 slots left, no? So grab that opportunity para makasave kayo ng 1,000 pesos. Okay, so punta tayo sa susunod nating example, ha? Dito naman ay relo ang pinag-uusapan. Okay? So let's take a look at this watch. Salamat po sa mga papuso. Pero sumagot din kayo ha, mag-type kayo ng answers nyo dito. Okay? So meron tayo ditong isang relo, no? Yung relo natin na ito is a 9 West watch. Sabi niya, ang isang pre-loved daw na watch ay binebenta for 900 pesos. Magkano binebenta? 900. Sabi niya, yung isang online seller daw, binili yun. Tapos finlip niya or binenta niya ng 1,500.
So magkano niya binili? Magkano yung kanyang puhunan? Ang puhunan niya ay 900 pesos. Magkano niya binenta? Binenta niya ng 1,500. Ang tanong niya, ano yung rate ng tubo? Porsyento ng tubo. So, hindi natin masasagot yan hanggat di natin alam kung magkano yung tubo niya, di ba? So, para malaman mo kung magkano yung tubo niya, ibawas mo yung puhunan na 900 doon sa pagkakabenta niyang 1,500. Ano ba yung 1,500 minus 900? Ang presyo ng tubo niya ay tumataginting na 600 pesos. And sumagot si Nicole Ann Racines. Tama siya. 600 po ang presyo ng tubo. Ang tawag din dyan ay markup price. Okay. Di ba? Tama si Janet Bendicio. Sisipag niya. Okay, so alam na natin kung magkano ang kanyang market price. So pwede mong ilagay yan dito kasi sa testing center wala tayong scratch paper. Pero pwede ka magsulat sa test booklet. Lagay mo markup price is 600. Yan. Yung markup price na yan, yan ang pwede mong gamitin para sa iyong PRB kung gumagamit ka ng formula, no? But basically, ang hinahanap niya, porsyento, no? Yung 600 na yan, ilang percent ba yan ng 900? So, para sa mga mahilig lang sumipat, no? Ayaw ng formula. Ayoko ng formula. Pwede rin naman. Basta alam mo kung magkano yung tubo. Kung gusto mo malaman ng porsyento ng isang bagay, yung bagay na yon ilagay mo dyan, tapos hatiin mo siya nung kabuuan. Kasi itong 600, parte ng buo to eh, no? Tapos i-divide mo siya dun sa puhunan mo. Ah, ano ba yung puhunan mo? 900 pesos. So, basta tubo ang pinag-uusapan, ang pangilalim nyo, laging yung puhunan. Puhunan lagi yung pangilalim nyo dyan. Dyan nyo hahatiin. Huwag na huwag nyo gagamitin yung pagkakabenta kasi hindi naman, it has nothing to do with the selling price eh. Ang pinag-uusapan dito, magkano yung tubo niya. So, pwede mong sipatin yan. Basta alam mo kung magkano yung tubo at alam mo kung magkano yung puhunan. So, yung tubo, hatiin mo sa puhunan. Yan. So, magiging 600 over 900. Pwede ka nang mag-divide, no? 600 divided by 900. Ilan bang 900 meron sa 600? Wala. Lalagyan ako ng zero dito para maging 6,000. So, ilan bang 9 meron sa 60? Tingnan natin yung table of 9. 9, 18, 27, 36, 45. O, nakalima na tayo. Congratulations. 54, 63. Sobra na yan. So, 54 lang tayo. Anim tayo. Anim. Yan. 6. Tapos, 6 times 900, sabi natin ay 56. Okay? So, ulitin natin yan para makita natin na maliwanag. So, 900 times 6. 54 pala. Sorry. Okay. And 6 times 4 is 54. Ayan. So, 5,400. And 6,000 minus 5,400 is 600. So, ilang 900 na naman meron sa 600? Wala ulit. So, magdadagdag na naman tayo ng 0. 6,000 siya. Ay, di ba sabi natin sa 6,000, anim yan? So, anim siya ulit. So, mukhang paulit-ulit lang to, no? 0.66666666. Okay. So, ibig sabihin, nasa 0 point, kung yan na i-round off natin sa nearest hundreds, magiging 0.67. Oops. 0.67. At ano ba ang 0.67 sa percent, no? So, para tayo ay makapaglipat sa percent, dapat itong decimal na to, pakiambutin mo ng 2 beses papunta sa kanan. Okay? So, yung markup rate mo o porsyento ng tubo mo, okay? Porsyento ng tubo or markup rate. Yan. Yan ay magiging 67
Wow, laki ng tubo. Oh, tama si Nicole Ann Racines. No? 66%. 66666, no? So, 67% po ang tubo. So, anong natutunan natin dyan? Pwede niyong sipatin yan basta alam niyo kung anong gagamitin yung pang itaas, which is the tubo, at anong gagamitin niyo pang ibaba, which is the puhunan. Okay? Sa mga gumagamit ng percentage rate base, applicable to sa inyo. Okay? So, meron kang P, meron kang R, meron kang B. Okay lang yan. Basta make sure na pag gumagamit ka ng P sa markup, ito, tubo. Ha? Tubo yan. Yung presyo ng tubo yan. Ito, tubo rin to. Pero yung equivalent na percent. At ito yung puhunan. Okay? Pwede kang gumamit ng PRB. Basta alam mo kung anong isasalpak mo dyan. So ngayon, hinahanapan kanya ng rate. Okay? Rate ng ano? Rate ng tubo. So yung R na yan, pag ginaya mo yung placement ng mga letra sa triangle, meron kang P sa taas. 'Di ba? At meron kang B sa baba. O, edi ilagay mo yung, ano ba yung P natin? Magkano bang tubo natin? Sabi natin ang tubo kanina ay 600. Magkano ba yung B or yung puhunan? Sabi natin 900. So it's going to be the same thing, 0.67 or 67%. Okay? So pwede yan. Kung ayaw mo naman gumamit ng triangle, ikaw yung tipo na stricto ka talaga, gusto mo P is equal to R times B. Pwede rin. Basta make sure alam mo na ang letter P ay ang tubo, ang rate ay yung porsyento ng tubo at yung B ay ang puhunan. So ang P natin, sabi natin kanina ang tubo ay 600. Ang rate hindi natin alam. So ilagay mo lang na rate yan or letter R. Tapos ang base sabi natin puhunan. So 900 pesos. Ngayon wala tayong ganap sa 600. Pero ang dalawa kasing bagay, no? Pag nag-multiply ka ng isang letter at isang number, ang mangyari niyan, pagdidikitin mo lang silang dalawa. Magiging 900 R. Now, oh, ang galing naman, nandito yung passer natin ng August 20, 2023, si Louie T. Cruz ng NCR. Sabi niya, good evening po, Ma'am V. Heart. Sisipag ng mga papasa sa Marso. Yes, yan ang mga pasado sa Marso, mga masisipag, di ba? Oh, Louie ha? Oh, ikaw yung isa sa mga inspirational speakers natin sa final coaching ha? Ayan si Louie, napakasipag mag-aral, kaya naman pumasa. At kung siya ay pumasa, kayang-kaya nyo rin yan ha? Kayo ay mariregularize, mapopromote, makakuha ng trabaho, at makakapag-broaden ng network, no? Makakaahon din tayo. Alright. So ngayon, ang hinahanap natin ay rate, pero may asungot siyang 900. Ano gagawin natin dyan? I-divide natin yan sa 900. Bakit? Para pag 900 R kasi, divided by 900, aalisin mo na yan. Ang matitira na lang ay R. Eh, kaso mo, kung anong ginawa mo sa kanan, dapat gawin mo sa kaliwa kasi meron kang equal sign. Pantay daw, no? So, kung yan ay dinivide mo sa 900, ito, i-divide mo rin sa 900. At tulad ng ginawa natin kanina, nag-divide tayo ng 600 divided by 900. Ang kinalabasan ay 0.67. Yan. So, whatever your trip is, pwedeng pwede. Ganon din ang kalalabasan. Ang sagot mo pa rin ay 67%. At para naman doon sa mga gustong gumamit ng guiding question, halimbawa, ang gusto niya lang malaman ito. So, di ba ang ating tubo ay 600? So, 600 is what percentage of 900? Yan. Pwedeng isulat mo na lang yan, no? Para meron kang guide. Pwede mong isulat yan sa iyong booklet. Okay. So, yung mga gumagamit ng ganitong method, pwede nyo namang gawin to. Gayahin mo yung 900, gayahin mo yung 600, tapos itong is what percentage of, gawin mong division. So, it's the same thing. 600 divided by 900, ang sagot ay 0.67 or 67%. Diba? Ang sarap ng pakiramdam na meron kang option. Kahit na anong style, pwede. Okay? Ayan. So, tapos na tayo sa ating
pangalawang example. Nakakatulong ba? Hmm? Nakakagana, no? Hindi mo na kailangan takasan ang markups, no? Basta tandaan nyo, pagka ganyang hinahanapan ka ng markup rate, kunin mo muna yung markup price. At yun ang gagamitin mo para sa division. Okay, so paalala natin dito meron tayong ongoing na sweldo sale. So yung gusto pang humabol sa ating March 3D, 1 month po ang review niyan. Actually, ang laki ng advantage ng 3D. Alam niyo kung bakit? Kasi yung 3D, dapat magsisimula sila sa February 4 pa oh. February 4 pa dapat ang review nila eh. Next Sunday. Pero yung mga nag-enroll ng 3D, nakakasama na po natin sa mga weeknight Zooms natin. So kanina nung nag-live ako sa page, kasama na yung mga batch 3D. So if you want to be a part of the advanced study program ng AMV Learning and Development Center, nako, take advantage. Kasi po yung 3,000 pesos na yan, actually discounted na yan. Bakit? Kasama na rin kasi dyan yung 10-day final coaching natin. Ang 10-day final coaching po natin ay 7 p.m. to 9 p.m. from February 19 hanggang March 1. So that is Mondays to Fridays. Ito po, pag merong nag-enroll dito sa final coaching natin, ang halaga po niyan ay 3,000 pesos. Pero ang ginawa namin, nilibre na namin yan. Pag nag-enroll ka ng 1 month, meron ka ng 10-day final coaching. But wait, there's more. Yung 3,000 natin, binibigay natin ng 2,000 pesos na lang until today only. At sa pagkakaalam ko, sa 10 natin may nakakuha na ng 8. So, if I'm not mistaken, may dalawa pang natitira na slot. Okay? So, para makuha niyo po ang slot na yan, mag-PM lang kayo sa AMV Learning and Development Center at i-type niyo lang po ang 2K. Alam na namin yan. Ibig sabihin, mayroon kayong saving na 1,000 pesos. Okay, so tuloy tayo. Meron pa tayong pag-aaralan, ha? So, dito po sa susunod na example natin, meron naman tayong tumbler, no? So basahin natin ulit. Sabi niya, 777 department store is selling authentic Hydro Flask travel tumblers. Kung napansin ninyo, hindi ako dire-diretso magbasa. Iwasan niyo yung pag nagbabasa kayo ng math problem. Ganito. Some department stores selling authentic Harry Potter. Their markup for each item is 15%, which is equivalent to 150. How much is the original price? Iwasan yung magbasa ng ganun. Unless kayo ay math experts na kayang-kaya niyong mamitas agad ng given, huwag niyo pong gagawin yun. Ha? Kasi okay lang na mabagal kayo magbasa. So, sabihin niyo sa akin, V, kasi wala akong time. Ihuli niyo. Ihuli niyo yan. Kasi kung mamadaliin niyo siya, tapos hindi niyo siya naiintindihan, hindi niyo rin masasagot ng maayos. Di ba? So, ihuli niyo to. Unahin niyo yung mga sure kayo ang sagot, and then ihuli niyo yung mga matagal gawin, nakakalito, or mabagal ang proseso. Hmm? So, namnamin natin siya. So, sila daw ay nagbebenta ng mga Hydro Flask. Authentic daw, original. Ang markup daw nila sa bawat isang item ay 15%. So, ano daw yung porsyento ng tubo? Ang porsyento daw ng tubo ay 15%. Sabi niya, which is equivalent to 150. So binigay niya na rin sa inyo yung presyo ng tubo. Yun daw 15%, yan ay equivalent sa 150 pesos. Ano nga ang hinahanap niya? Hindi niya hinahanap ang markup rate. Alam na natin ang markup rate eh. Hindi niya rin hinahanap ang markup price. Binigay niya na kung magkano yung tubo. Ang hinahanap niya sa inyo, magkano yung original price ng tumbler. Okay? And for us to be able to do that, yung mga gustong pasipat-sipat lang, pwede rin naman yun. Kasi, pag hinanapan ka ng original price or ng base, definitely, division ang mangyayari dyan. Okay? So, pwede mong sipatin yan eh. Magde-divide ka na agad-agad. 150 divided by 15%. Basta hinanapan kayo ng kabuuan, original price, lagi yang division. At ang nasa ibabaw yung whole number at yung nasa ilalim yung percent. Ganun lagi yon.
tandaan yan, basta hinanapan kayo ng original price, hinanapan kayo ng base, hinanapan kayo ng overall, ng total, yung binigay niyang parte ng buo sa inyo at saka yung rate nyo, i-divide nyo lang yan. Okay? So ngayon, hindi tayo pwede mag-divide ng percent. So gagawin natin tong decimal or whole number with a decimal. So yung 150 mo as is, yung 15%, pakiambutin mo ng 2 beses sa kaliwa, magiging 0.15. Ngayon, mahirap namang mag-divide ng, tatanungin mo sarili mo, ilang 0.15 meron sa 150. Medyo challenging yan. So ang gagawin natin, gagawin muna natin tong whole number. At para maging whole number ang isang decimal, dapat walang tuldok sa gitna. Para mapaalis mo ang tuldok sa gitna, yan ay papakiambutin mo naman ng 2 beses papunta sa kanan. At kung anong ginawa mo sa baba, yun din ang gagawin mo sa taas. Nasaan ba ang decimal point ng 150? Wala tayong makita. Bakit? Kasi whole number yan. Ang decimal point niyan, nandyan sa pinakakanan. So, paghempotin mo rin siya ng 2 beses sa kanan. So, yung 150 mo, ano mangyari dyan? Meron kang 2 patlang dyan. Lalagyan mo yan ng 0. So, magiging 15,000. Magiging 15,000 ang dating 150 at yung 0.15 mo magiging 15. And now we can proceed with our division. Ano ba yung 15,000 divided by 15? Ilang 15 meron sa 15? Isa. 1 times 15 is 15 and 15 minus 15 is 0. May natira pa tayong 3 itlog dyan. So paakitin nyo para hindi sumama ang loob. Ang sagot natin ay 1,000. So ang original price pala ng tumbler na ito ay 10 or rather 1,000 pesos. Okay? So, pwede nating malaman yan. Sumagot si Ortigas outrage. Ayan, 1K. Tama ka po. Paano naman kung V gusto kong gumamit ng triangle? Gusto kong gumamit ng percentage, rate, and base. Pwedeng pwede po. Basta tandaan ninyo, yung percentage ninyo, nagagamitin yan yung presyo ng tubo. Ha? Itong rate, gagamitin nyo porsyento ng tubo. At itong base, ang gagamitin nyo yung puhunan para hindi kayo naliligaw. So, hinahanapan kanya ng original price or ng base. Okay, pag yan ang hinahanap mo, isulat mo ang letter B dito. Sundin mo yung pagkakalagay niya sa triangle. Yung letter P nasa taas at yung letter R nasa baba. Ang P natin ay presyo ng tubo. Magkano yan? 150. At ang ating R ay porsyento ng tubo. Ilan yan? 15%. So, ilagay mo ang 15% dito. So, same thing. Tulad ng ginawa natin kanina, ang 15% kailangan mo munang gawing decimal. So, 0.15. At para hindi ka mahirapan sa pag-divide, gawin mo namang whole number. Yan. Dagdagan mo ng 2 dyan at dagdagan mo ng 2 dito. So, yung 0.15 mo magiging 15 at ang iyong 150 madadagdagan ng 2 kembot. So, magiging 15,000. So, ang base mo ay magiging 1,000. It's the same thing. Okay? Paano naman kung ikaw yung loyalista ng formula na P is equal to R times B? Pwede rin. Isalpak mo lang yung P. Make sure na ang P ay ang presyo ng puhunan which is 150 pesos. Ang rate mo ay porsyento ng puhunan which is 15%. At ang base mo ay ang iyong kapital o puhunan na hindi pa natin alam kung ano. So ilalagay mo lang ang letter B. So walang ganap sa 150. Ang 15% gawin nating decimal. Saka natin i-multiply. Okay? So, itong 0.15 times B, magiging 0.15 B. So, dahil hinahanap mo yung original price o yung base o kabuuan, meron ka naman kaso may butal or asungot na 0.15. So, para mawala yan, i-divide natin siya sa 0.15. Para ang matira na lang ay tumataginting na letter B. So, kung anong ginawa mo sa kanan, gagawin mo sa kaliwa. So, magdi-divide tayo. Kung dinivide mo to sa 0.15, i-divide mo rin to sa 0.15.
Pero teka muna, kaya na ba natin mag-divide ng 150 sa 0.15? Hindi pa. So, yung 0.15 mo, gagawin mo siyang full number. Okay? So, magiging 15 yan at magiging 15,000 yung nasa taas, which gives you the same answer of 1,000 pesos. So, kahit po aling method dyan ang gamitin nyo, pasok na pasok po yan sa banga. Okay? Nakakatulong ba ang ating review? Nakakatulong ba? So, tandaan ninyo, ang markup price ay ang tubo at ang markup rate ay ang porsyento ng tubo. Sa mga gustong sumipat, okay lang sumipat dyan. Ayaw man ng formula. Mag-divide ka lang agad. 150 divided by 15%. Okay? Pero kung hindi ka komportable, gamitin mo yung mga formula as you so please. Okay. Oh, hello sa mga 36 na nanonood sa atin ngayon. Ang oras natin, 9:43 ha? Okay. So dito po sa AMV Learning and Development Center ay 283 na ang passers natin. Kayo po ang mga susunod na kasama ng mga passers na yan. So katulad ng mga successful, no? After nilang magtiyaga, magtiwala sa sarili at maging pasensyosa at pasensyoso sa proseso, yan po, sila ay pumasa. So, ang mga passers po natin ay from all over the Philippines. Nandiyan po mga pangalan nila from regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BARM, CAR, Caraga, and NCR. So, para sa inyo po ang 2024. It's time for you to pass the CSE. Ay, nako maniwala kayo. Ako ay audience lang ng mga estudyante ko. Kapag lumalabas ang exam at sila ay nag-reach out sa akin to thank me for their success, dinig na dinig ko kung gaano sila kasaya. And you also deserve to be happy. You deserve to succeed. You deserve to win. So, wag nyo nang pagkaitan ang sarili ninyo. At ang ginawa ng AMV, binabaan namin yung price from 3,000, ginawa namin 2,000 para matulungan kayo sa inyong paghahanda. So pumunta kayo sa AMV Learning and Development Center. We have 2 slots left, 2,000 pesos. Isang buwan kayong bibigyan ng sapat. Kung hindi man sobra na paghahanda para kayo rin pasado sa Marso. Lalo na yung mga nakailang take na ha. Make March 3, your last TSE. Tutulungan po namin kayo. Ha? Pag nag-enroll kayo tonight, kasama na kayo sa Zoom sessions bukas. Here we go. Next example. Hmm? Basahin natin, namnamin natin ang statement. So, isa sa mga problema ng mga nagtitake, sabi nila, hindi ko maintindihan kasi English. Kaya naman natin intindihin yan. Huwag nyo kasing mamadaliin. Again, ihulin ninyo kung kayo ay medyo na-overwhelmed. So sabi niya, si Kathy daw ay isang pasabay. No? Nauso yan nung pandemic. Pasabay expert daw siya. Bumili siya ng top grade, German-made, never dull knives. So itong mga to, hindi niya naman kailangan intindihin yan eh. Basically, sinasabi niya lang, bumili siya ng kutsilyo. 'Di ba? Bumili lang siya ng kutsilyo. Magkano ang bili niya? 3,500. Oh. Sabi niya, pag binenta niya yan ng 5,000, ano daw ang kanyang markup rate? So, isulat natin. Magkano yung kanyang puhunan? Magkano niya yan binili? 3,500. Okay. Magkano niya yan binenta? Ayan. Binenta niya ng 5,000 pesos. No? So, magkano ang kanyang tubo or markup price? Sige nga, magkano ang kanyang markup price? Kung binili niya ng 3,500 at binenta niya ng 5,000, magkano ang kanyang markup price? Hintayin ko ang sagot niyo Magkano ang markup price? Magkano ang tubo? Presyo ng tubo. Hmm? Magkano? Hintayin natin ang mga sagot. Huwag kayong mahiya. Presyo. Lalagay ko dito. Presyo ng tubo. Yan. Ayan, sumagot si Nicole Ann Racines. 1,500 is correct. Paano ba natin nakuha yung 1,500?
Yung pagkakabenta natin na 5,000, ibawas natin dyan yung 1,500 para malaman natin na ang ating tubo ay 1,500. Ano bang hinahanap nito? Ang hinahanap niya ay rate. Ibig sabihin, hinahanap niya yung porsyento ng tubo. Yan ang hinahanap niya, yung markup rate. Yan. So ngayon, gagamitan na natin siya ng mga hocus-pocus natin. Basta ang mahalaga, dapat malaman nyo muna kung magkano ang tubo. Ha? Dapat alam nyo kung magkano ang tubo. So magkano ang tubo natin? Isulat natin dyan. 1,500. So yung mga gustong sumipat, ayaw ng formula, pwede nyo nang irekta yan. 1,500 agad sa ibabaw. Teka muna, V, anong gagamitin ko? Yung puhunan o yung pagkakabenta? Tanungin ko naman kayo, sa tingin nyo ba saan dapat itubo ang pinag-uusapan? Siyempre yung puhunan. Okay? Pagdating sa markup, ang base ninyo ay laging puhunan. So sa ibabaw ang tubo, sa ilalim ang puhunan. Ganyan lagi. Okay? So pwede na tayong mag-divide. Hmm. Ilan bang 3,500 meron sa 1,500? Matanong ko kayo. Ilang 3,500 meron sa 1,500? Hihintayin ko ang mga sagot ninyo, ha? Ilang 3,500 meron sa 1,500? Patingin. Ilang 3,500 meron sa 1,500? Sumasagot naman pala kanina sina Gamor Junior Leser Saripada, si Timmy Rose Arriago. Sumasagot naman pala si Riza May Salendron. Ngayon lang kasi nag-update. Oh, sa 1,500, ilan ng 3,500? Sabi ni May DLP, 0. Correct, 0 po yan. So magdadagdag tayo ng 0 dito. Sa 15,000, ilan ang 3,500? Sa 15,000. Mm. Hintayin ko kayo, ha? Kayo ang mga estudyante ko tonight. Sumagot na agad si JR. Meron na siyang sagot ng rate. Pero hintayin natin yung iba. Okay? Ilang 3,500 meron sa 15,000? Tingin nga. O sabi ni Gamor ay 4. So subukan natin yan. 3,000. Sorry. May napindot tayo sa ating pen. 3,500 times 4. Ano yung 4 times 0? Diba 0? Dalawa yan. 4 times 5 is 20. Carry 2. 4 times 3 is 12. Plus 2 is 14. Oh, pasok. Ha? So, 4. Tama. So, 4 times 3,500 sabi natin ay 14,000. So, alisin natin yan dyan para meron tayong space. Okay. So, ngayon, i-minus natin yan. No? 15,000 minus 14,000 is 1,000. Ilan namang 3,500 meron sa 1,000? Wala po. So, magdadagdag ulit tayo ng isang zero. Sa 10,000, ilan ng 3,500? Dalawa lang po, no? 3,500 times 2 is 7,000. And 10,000 minus 7,000 is 3,000. So basically, meron tayong sagot dito, no? Ang ating markup rate ay 0.42. At kung gagawin natin yung percent, dalawang kembot pa kanan, magiging 42%. So yan po ang ating markup rate. Pagka tayo ay bumili ng 3,500, binenta natin ng 5,000, abay halos kalahati nga naman talaga yung itinaas ng presyo, no? Okay, halos na kalahati natin. Alright, so paano naman kung mahilig akong gumamit ng triangle? Pwede rin. Pwede tayong gumamit ng triangle. Meron tayong P, merong R, merong B. Basta tandaan ninyo, ang P ay ang presyo ng tubo. Ang R ay porsyento ng tubo. Ang B ay ang puhunan. Okay? Para kapag naghanap ka na ng formula para sa rate, yung rate, gagayahin mo. R. Ang natira ay isang P sa ibabaw at isang B sa ilalim. O yan. Meron ka ng formula. Yan ang silbi ng PRB.
O ngayon, isalpak mo na. Ano yung sinabi nating tubo niya kanina? Sabi niya dapat ilalagay mo dyan presyo ng tubo. Magkano ngayon? 1,500. At magkano yung puhunan mo? 5,000. At yung sagot natin dyan ay 0.42 or 42%. Hmm? Kung mahilig naman kayong gumamit ng walang kamatayang formula na P is equal to R times B, pwede rin. Ang P natin ay 1,500. Ang rate natin, di natin alam. Pero ang base natin, alam natin na 3,500. So, walang ganap dito sa kaliwa. So, kukopyahin mo lang yan. Pag minultiply mo ang isang letter at isang number, pagtatabihin mo lang silang dalawa. So, meron kang rate. Okay naman. Kaso may sumabit na 3,500. Paano natin naalisin yan? I-divide natin yan sa 3,500. Tapos yan. Tingnan nyo. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Pero kung anong ginawa mo sa kanan, gawin mo sa kaliwa. Pag dinivide mo sa 3,500 dyan, i-divide mo rin sa 3,500 dito. At ang sagot mo dyan ay 0.42 or tumataginting na 42%. Okay? Para naman doon sa mga ayaw ng sumisipat, ayaw ng triangle, ayaw ng formula, pero gusto meron siyang guiding question. Kasi basically, ang tinatanong natin dito, ito bang tubo natin? Di ba may tubo tayo na yung markup price natin ay 1,500. Yan bang 1,500 na yan eh? Ano ba equivalent niyan sa percent? Di ba? Yan ang tinatanong natin eh. So, pwede kang gumawa ng guiding question, no? Na 1,500 is what percentage of 3,500? Pwede mong gawin yun, no? So, isi-simplify mo lang kung ano yung tanong niya talaga, 'di ba? Para mas maintindihan mo. And then, pagka na-simplify mo na siya, pwede mo na siyang gamitan ng hack. So, kokopyahin mo lang yung 3,500 dito, kokopyahin mo yung 1,500 dito, tapos ito gagawin mo lang siyang division. At pag dinivide mo yan, ang sagot mo ay 0.42 or 42%. 'Di ba? It's the same thing. O, sana nakakatulong yan sa inyo at gumagaan ang inyong pakiramdam para hindi nyo natatakbuhan yung markup. So, ang ginagawa ko dito sa inyo, binibigyan ko kayo ng maraming option. Para hindi nyo isipin na hindi ko maintindihan yung isang method. Siguro ang tanga ko, siguro ang bobo ko. Wala pong ganon. Ibig sabihin lang talaga nun, hindi nyo siguro kasundo yung isang method. Kaya yayain ko kayong mag-enroll dito sa AMV Learning and Development Center para katulad ng mga passers natin noong 2022, noong 2023, kahit nakailang take na, may anak, walang anak, pamilyado, hindi, may trabaho, wala, promoted, hindi, kaya niyo pong ipasa ang ating CSEPPT. Regardless of your age, as long as you are at least 18 years old, di ba? Yung una nating passer, hello Ma'am Lisa, 50 plus siya nung siya ay pumasa ng CSE. Kung kaya niya, kaya niyo rin. Last example natin to today. Ha? Si Billy daw, bumili ng Valentine's Day t-shirts. Sabi ni Yen, Chachi, how much po? Yan, naka-sale tayo ngayon. Instead of 3,000 pesos ay 2,000 pesos na lang po ang ating tuition. So yan po ay kasama na ang 10-day final coaching. So, ang 10-day final coaching kasi natin ay 3,000 na yan eh. Pero sinama na natin yan sa mga mag-aaral ng 1 month. Okay? So, pakita ko lang po yung poster natin. Ayan. So, para kay Yen Chachi. So, ang original price natin ay 3,000. 2,000 pesos na lang po siya. At we started with 10 slots this morning. Nasa dalawa na lang po ang available. So magpunta po kayo sa ating official Facebook page sa AMV Learning and Development Center at itype nyo lang po ang 2K para makuha nyo ang promo. Malaking discount din yan, 1,000 pesos. Okay? O ngayon, punta tayo dito sa huli nating example. Sa mga mag-enroll ngayon ha, meron na kayong access sa Google Classroom bukas at kasama na rin kayo sa Zoom natin starting tomorrow. Okay. So let's see. I want to move this up. Ayan. Alright.
So yung ating next na problem, no? It's 9:57. Ayoko naman kayong puyatin. So si Billy daw ay bumili ng Valentine's Day shirt. Sabi niya, "Yo the one for me." 'Di ba? Bumili daw siya sa isang global online store katulad ng Alibaba. Sabi niya, pag binenta niya yan ng 800, so isulat niyo na yan, binenta. Binenta ng 800. Okay. Ano daw ang kanyang markup rate? So naghahanap na naman siya ng porsyento. Kung ang pagkakabili niya daw ay 650. So ang puhunan niya ay magkano? Ang puhunan ay 650. So hinahanapan ka na naman niya ng rate. So ibig sabihin niyan, dapat malaman mo muna kung magkano yung presyo ng tubo. 'Di ba? So magkano nga ba yung presyo ng tubo? Sige nga, magkano presyo ng tubo? Kung 650 niya nabili at 800 niya binibenta. Okay. Okay lang yan, Ortigas. It's okay. Oh, sumagot si May DLP. Ang tubo daw ay 150 pesos. Correct. So alam na natin ang ating markup price. Ang tubo natin ay, or markup price, yan ay 150. Okay. So dahil meron na tayo niyan, yung mga gustong sumipat, pwede nang sumipat. Ayaw ng formula, it's okay. Irekta nyo na po yan, no? So, ang gagawin nyo lang, i-divide nyo yung 150 sa, paano natin gagawin yan? Kunin mo yung puhunan, presyo ng tubo. Yan. I-divide mo siya sa presyo ng puhunan. Magkano ba yung tubo mo? 150. Magkano ang puhunan mo? 650. Yan. So, gawin na natin ngayon. 150 divided by 650. Ilan bang 650 meron sa 150? Di ba wala? Oh. Sa 1.5, ilan? Dalawa lang eh. 2 times 650 is what? 1,300. And 1,500 minus 1,300 is 200. Ilang 650 meron sa 200? Wala po. So mag-ayuda tayo ng isang zero dyan. Sa 2,000, ilan ang 650? Tatlo po yan. Yan ay 1,950. And 2,000 minus 1,950 is 50. Anyways, meron na tayong nakuhang rate. So, ang rate pala natin ay tumataginting na 0.23 or 23%. Diba? Sa mga gustong sumipat, pwedeng pwede. Yung gusto, diskarte lang. Pwede yan. Basta make sure, alam nyo na yung hahatiin nyo ay yung tubo at ang ipanghahati nyo ay ang puhunan. Okay? O, paano naman kung gustong gumamit ng percentage rate base ng triangle? Pwedeng pwede. Okay? Make sure na yung P, yan ang presyo ng tubo. Paulit-ulit kong sasabihin yan hanggang mapanaginipan ninyo. Yung rate ay porsyento ng tubo at yung base yan yung puhunan. Ito, boses ko maririnig nyo sa araw ng exam. Okay? So, ang hinahanap niya ay rate, markup rate. So, ito siya. Porsyento ng tubo ang hinahanap. So, isulat mo yung R at kopyahin mo lang yung pagkaka-placement niya dyan. Yan. Isang letter P sa taas at isang letter B sa baba. Mm. Ano yung letter P? Yan daw yung tubo. Magkano nga tubo natin? 150. Ano yung B? Yan daw yung puhunan. Magkano puhunan? 650. O, ganun pa rin yung sagot natin. 0 point, ano ba to? 23 to, no? Ayan, or 23%. Ulitin ko nga para sure. 150 divided by 650. Hindi ko kasi tinandaan eh. O, sa 1.5 ay dalawa. Diba? 1.3. 200. Sa 2,000 ay tatlo. Tama. 23% nga. 0.23. Okay. 23%. O V, gusto ko yung walang kamatayang PRB. Okay din lang po yan, mag-PRB tayo. P is equal to rate times base.
Ang P natin, yung tubo natin ay 150. Ang rate natin, hindi pa natin alam. At ang base natin ay yung puhunan na 650. O, yung 150, walang ganap. Kopyahin mo. Yung isang letter, isang number, kapag yan ay minultiply mo, pagtabihin mo lang, tapos ang usapan. So, meron kang rate, pero may sumabit na 650. Para mapatalsik mo yan, hatiin mo yan lahat sa 650. So, 650 R divided by 650 magiging R. Kung anong ginawa sa kanan, gawin sa kaliwa. Kung dinivide sa 650, i-divide sa 650. At ang sagot ay 0.23 or 23%. Diba? Oh, sa mga nanonood ngayon na napakasisipag, congratulations in advance sa inyo. Talaga namang pinapakita nyo na kayo ay committed. Ha? Gusto nyo talagang maipasa ang CSE, guys. You're on the right track. Tama yung ginagawa nyo. Isipin nyo, alas 9 ng gabi hanggang alas 10, dapat nagki-TikTok na lang kayo ngayon, di ba? Or nag-Netflix, nag-ML, nag-COD. Pero kahit na may pasok kayo bukas, kahit kailangan yung magising ng maaga, kahit matraffic, kahit alam nyong bukas ay hindi naman ganun special, no? Tinatandaan nyo na kapag lagi nyong pinagtsatsagaan, unti-unti, sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. At nagtsatsaga kayo ngayon, kaya for sure, maipapasa niyo yan. Okay? Ako po ay nagpapasalamat sa inyong tiwala. Hello sa 847,000 na nanonood ngayon. Sana po lahat kayo magkaroon ng guidance para makamit ninyo yung inyong mga pangarap, no? I'd like to help you pass the CSE. Magpunta po kayo sa ating official Facebook page sa AMV Learning and Development Center. I-type niyo yung 2K para yan lang po ang babayaran nyo. 2 sats na lang po yan, ha? Kasi hindi na po tayo nagbibigay ng mga sobrang baba na sale. Hindi na po kasi yan fair dun sa mga nagbabayad ng buo. So, ayan, pasensya na po kayo. Hindi na tayo makakapag-sale ng mababa. Grab that opportunity. 2,000 pesos na lamang po yan. Good for 1 month. Meron kayong weekend sessions at meron din kayong weeknight sessions. And then, of course, may access kayo sa Google Classroom. Lahat ng recording, lahat ng quizzes, lahat ng materials, makikita nyo po doon. At kapag nag-enroll kayo ngayon, kasama na kayo sa Zoom sessions bukas. Okay? And I'm very, very happy to take care of you. Maraming salamat po. VR Boleda, founder ng AMV Learning and Development Center, reminding everyone kayo po ay natural na matalino. Distracted lamang po at natatakot. Okay? Kami po ang magbibigay sa inyo ng focus, ng time, ng strategy, at syempre, lakas ng po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po.